Mali ang floor plan na ibinigay sa inyo ng DPWH dahil ang DPWH Region 6 hindi nakipag-ugnayan sa DOH. Bakit po magsasuffer yung kontratista na sumunod faithfully, willfully, yung terms of reference na binigay nyo? But then again, for your failure to communicate with DOH, the contractor suffers, and pati at the same time, pati mga sundalo na dapat ngayon ay meron sa ospital na naantala dahil po doon sa hindi po ninyo pag-coordinate. Kayo pala, magtatayo ng ospital, nagulat na lang daw ata ang DOH Region 6 nung kumuha na ng permit to operate itong kampo, yung mga medical personnel nila to operate the hospital, then nireconfigure lahat yung floor plan, kaya medyo natigil-tigil. Kawawa naman yung mga sundalo natin, dapat may facility na sila ngayon. Yung project namin sa hospital sa Mindan ng DPWH. Maraming naging problema kasi kaya tumagal. Lalo na yung pinakamatagal dun yung revision ng plan with regards to yung ng DOH, yung standard niya. Hindi kasi na-comply nung unang plano. Walang coordination ng DPWH sa DOH. As an engineer, kami yung contractor, alam namin planchado na yun. Hanggang ngayon, hindi man lang kami na tatawagan ko ano kasi nagsawa na rin kami. Nahirapan kami kasi kulang na rin funds namin ng pampasweldo and may mga nakuha rin kami mga materials na namin kailangan bayaran. So hindi na namin matuloy yung project dahil hindi na kami makakolek eh. Paano namin tatapusin yung project kung hindi kami babayaran? Parang bandang ulit, nag-donate kami ng hospital. Ang lagi lang nila sinasabi, nag-expire na raw yung contract. Mahirapan na kami makakolek dahil nga inabutan kami ng expiration. Matulungan lang kami na kay DPWH na maayos yung problem, mag-coordinate yung problem, tapos siyempre makakoleksyon para sa mga tao na rin namin. Kasama natin ngayon ng ating sa studio. Dito po si Engineer Zoe Bartosis. Nabanggit mo doon sa iyong papahayag kanina habang ikay in-interview. Walang coordination itong DPWH Region 6 doon sa DOH. Kasi ang DOH ang siyang may hawak ng pamantayan sa lahat ng mga medical facilities or sabihin natin ospital or medical structure sa loob ng kampo. Kasi sa DOH dapat yan. Dapat, bago kayo gumawa ng plano, magkumplano kayo sa DOH. So parang ibig sabihin, ang DPWH, ginawa yung plano para doon sa loob ng kampo at ibinigay sa inyo. Ganun ba? Nagbid po kami. Nagbid. At yung bid na yon or whatever na ina-award, okay. Nakuha ninyo, ginawa nyo yung plano, ang plano nang gagaling doon sa DPWH. Tama? So yung terms of reference or TOR, galing sa DPWH. Yes po. Pero ang titingin doon kung paano ninyo ginawa itong mga plano na to, dapat kino-ordinate sa Department of Health. Alam ba to ng DPWH at alam ba to ng AFP sa Region 6 doon sa kampo na dapat pagtayo ng medical structure, dapat kinukonsulta muna yung sinasabing DOH. Gobyerno sa gobyerno, para yung terms of reference and specification, ano man yan, makakatulong ang Department of Health. Supposedly, alam nila. Nang himasok ba ang DOH nang malaman na mayroong istruktura or nagpa-approve ang DPWH sa DOH sa ospital or medical facility na itatayo sa loob, na tinayo na sa loob ng kampo? Last July 2022. July 2022? Yes. Kasi po, kaya nalaman ng DOH, nag-apply ang AFP ng parang permit to operate sa hospital. Sa hospital. Sa loob ng kampo yan. Sila mismo, may medical facility sa loob. Kasi tumaas yung rating ba. So nung nag-a-apply sila, nagulat ang DOH. Bakit merong tinatayong hindi nila alam. Parang kinestyon ng DOH. So nagkaroon kami ng meeting together with the AFP, DOH, and DPWH regarding sa floor plan para masunod yung standards ng DOH. Yung DOH, pinatawag din yung DPWH. Yes, mali ang floor plan. Mali ang floor plan na ibinigay sa inyo ng DPWH dahil ang DPWH Region 6 hindi nakipag-ugnayan sa DOH Region 6 at nagkabukingan na lang nung mag-apply ang AFP Region 6 doon sa kampo i-operate yung hospital. Anong sinabi ng DOH? Papalitan yung plan. So, i-revise. I-revise.
Yung floor plan lang. I-floor plan. Anong nakita ng DOH doon sa floor plan ninyo? Ang nangyari po kasi, yung dito ang entry mo, nauuna ang lobby, hospital lobby, sa emergency. Yun, maling-mali yun. Okay. Kasi pag may emergency, kung may dumadaan sa lobby. Bakit hindi nyo lang yung entrance ng emergency sa iba, yung lobby sa iba? Napakasimple lang naman, di ba? Kung ang facade ng building, hindi ako nagmamagaling, ng lobby, pero yung emergency, hindi sa lobby, hindi i-reroute nyo yung pasukan. May mga ospital na ganyan eh. Ang lobby ng ospital nandoon, pero ang emergency, hindi sa may lobby, doon ang daanan. Napakasimple. Hindi po kasi dito po ang approach talaga. Oo, ditong approach. Dito manggagaling. Nandito yung emergency, andito yung lobby. O kaya nga, Kung iikot pang ganun, yun nga rin ho, yung kumbaga emergency, nag-ano ka ng minutes. Ang minutes ang okay. Hindi na ako makikipagtalo dahil yan ang sinasabi ng DOH. Ito, emergency, hindi ba? Kung minsan nakakita ko sa ospital, ito may daanan, pero wag kang dumaan diyan dahil hindi emergency dito, emergency way papunta sa emergency. Isa lang po kasi ang approach walang daan doon sa kabila. Di gumawa kayo ng daan, DPWH. Trabaho ng DPWH, gumawa ng daan, tulay. Di gumawa ka ng underpass, overpass. Gawin nyo lahat. Hindi naman sa pilosopo. Dito siguro na booking ang DPWH kasi naman nagkanya-kanya kayo Sana kahit na paano na ambunan, hindi naman bagyo. Kunting ambon lang. Nagulat yung DOH sa pagpapatayo, kaya ni-reconfigure yung pinatanggal yung business office, yung lobby, at doon agad emergency. So, ni-revise yung floor plan dahil mariraw ito. So, ang project cost, magkano yung proyekto na to na nakuha ninyo? 100 million. 100 million to. Yung scope of work, sa 100 million, yung scope of work of the project. Lahat to. Bakit hindi kinonsulta yung DOH? Kasi lahat din yan dadaan sa DOH para makikita rin nila sa anumang, may kinalaman. So, pero simple lang. Okay, sige. Yung project completion, kailan dapat matapos? Supposedly, the project itself is Yung 2021. 2021, yung project date is 2021. 2021 ang anong buwan? January yata. January 2021. Ano ang project completion date? Supposedly, end of 2022. End of 2022, end of 2022, December 31, 2022. So, kumusta naman nangyari ngayon? Ano nangyari sa hospital? Na-extend. Bakit na-extend? Bakit hindi nyo nang na-reconfigure? Kasi ang project ninyo, 100 million. Dapat tapusin nyo yan. Kung sakaling na-reconfigure man yan, nakalaan na yung project mo na 100 million para dyan. Hinintay namin yung plan. So, yung plano nanggaling sa? DPW. Hindi, yung plano manggagaling muna sa DOH. Oh yeah. Sila na nag-coordinate na. So, hindi nagkasundo yung DPWH at DOH. Ito sa Region 6, sa line sa Project Engineer ng DPWH Region 6, Engineer Abel De Pedro. Okay, Sir Engineer, maraming salamat po sa pagtanggap niyo po ng tawag namin. At naka-live po tayo, Engineer, sa IBC TV 13 Engineer De Pedro. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Nasabi naman ni Engineer Bartose, sir, yung dahilan. Nagawa na yung plano. Yung mga placement na lang ng mga rooms sa loob ang revise ng Regional DOH. Bakit po magsasuffer yung kontratista na sumunod faithfully, willfully, sa lahat ng mga yung terms of reference na binigay nyo nang gagaling sa DPWH, sinunod nila. But then again, for your failure to communicate with DOH, the contractor suffers, and pati at the same time, pati mga sundalo na dapat ngayon ay meron silang ospital na naantala dahil po doon sa hindi po ninyo pag-coordinate sa DOH Region 6. Dahil ang pamantayan pagdating sa mga kapareho po nito, simple lang po. Isang tawag lang po dyan sa DOH. Yung unang release ng allocation is 100 million, phase 1. Okay. So natapos na ng planning namin yung kontrata, doon nakita ng end user natin na taga 3rd Infantry Division na may kulang sa nagawa ng planning namin na air conditioning at saka water supply. Nag-request sila sa amin na bakit wala na. So suspend namin yung trabaho na award sa KARPA. Okay. Na-suspend namin yun. Hindi naman namin pinabayaan na masuffer yung contractor. Bawat changes sa pagkuha ng trabaho, nag-stop man ang kontrata nila.
Sinususpend ba namin? Okay, engineer, kaninong terms of reference ang ginamit? Sa inyo, hindi ba? Yes, sir. Yung terms of reference ng TOR and specification, pagdating po dyan, nanggaling po sa inyo. Yes, sir. Pero parang lumalabas, sir, ay ginawa ninyo yan, pagdating nung malapit na ita-turnover, nag-request itong mga mga sundalo, lagyan ng air condition, lagyan ng mga water supply. Importante po yan. Anong klaseng ospital na walang air condition, walang air supply, walang water supply? May problema na. Dapat sa umpisa pa lang naayos nyo na to sa DPWH kayo dyan. Di ba dapat ganon? Yun, sir, na-revise yun, sir. Dahil kaya nga ni-revise dahil hindi po sila satisfied. Sila pong beneficiary. So, ang nangyari, pina-stop nyo yung project, tama? yung intervention, sir, ng DOH, Regional Office. Well, ang namin intervention dito, ng DOH, kasi una sa lahat, kaninong kasalanan? Kasalanan ng contractor? Kasalanan nyo? O dahil ang DOH hindi sila na-notify, kayo pala magtatayo ng ospital, nagulat na lang daw ata ang DOH Region 6 nung kumuha na ng permit to operate itong kampo, yung mga medical personnel nila to operate the hospital. Then, nireconfigure lahat yung floor plan, kaya medyo natigil-tigil. So, bakit pinatigil kung po pwede naman ipagpatuloy? Kawawa naman yung mga sundalo natin, dapat may facility na sila ngayon. Hanggang ngayon, sa ilalim pa po ng Presidente Duterte yan, pagkatapos ngayon, BBM na. Ano ba nangyari? Tapos na ba? Itong phase 1 na sinasabi mo, 100 million project, na-deliver ba or unfinished to? Unfinished pa, sir. Bakit po naging unfinished to? Tagal po yan. Ang project, hindi ba, umpisa, projects, yung start of the project is 2021 January and the end of the project supposedly December ng 2022. 24 months dapat yan. Ngayon, teka muna, 2024 na, masyadong delayed na. Intact pa ba ang project cost niyan o naapektuhan? Sino po nagpatigil? Ang DOH? Sino po nagpatigil? Kayo? Bakit Ang po contractor man, sir, natin is nag-stop man ng pagtatrabaho. Despite sa so many days man nga nabigay namin na okay. sa kontrata nila. Hindi ho kami nag-stop basta-basta. Yung third billing namin, November pa na kami naniningil, March pa nila nagawa. First week, kasi ang kinakatwiran sa amin, antayin daw namin yung revised plan. Saan manggagaling yung revised plan? Sa kanila. So manggagaling sa DOH yung revised? Yung revised. Pero engineer, ang magdodrawing sila. Say, engineer, bakit ganun ba katagal bago i-revise? Simply drawing lang naman yan, sir. Nakagamit nyo na ngayon yung sinasabing computerized drawing and everything. Mabilis, hindi naman ginuguhit kamay yan tulad ng dati. Di ba, engineer? Bakit ganun katagal? Kawawa naman yung mga sundalo natin dyan. Sir, hindi sila dito nagtatrabaho ngayon. Bulak-bul pala kayo. Hindi pala kayo nagtatrabaho. Engineer Bartosis, ano sinasabi nito? Sir, in-expire nila kami ng March 31. Yun naman pala. In-expire mo sila ng March 31. Paano magtatrabaho kung expired na? Hindi, sir. June 3, 2023 yung expiry nila na latest. Okay, June 2023. Bakit nyo in-expire ng June 2023? Dapat tapos na yan, January 2022. Dahil sa mga suspension, sir. Sino nagpa-suspension? Kanino nanggaling yung suspension? May mga extensions kaming nabigay, sir, dahil sa revision of plans. Saan ang gagaling yung revision? Di ba sa DOH? Yes, sir. O di kaninong kasalanan yung pagdating dyan? Di ba government to government yan? Department to department? Bakit nyo inipipit yung kontratista? Ako, wala akong pakialam dito sa kontratistang kaharap ko. Ang pakialam ko, yung mga sundalo natin dyan. Kaya, sir, immediately after the final revision, sir, binigay namin yung plano sa kontratista namin. Okay, kailan nyo binigay yung final revision? Kailan nyo binigay yung final revision? Final revision namin. Ikaw, sagutin mo, Engineer Bartosis, kailan binigay yung final revision? First week of March 2023. Yung revision... 2023, sir. Okay. Ibigay namin kay Zoe. Alright, so final revision 2023 of March. So in the meantime, kailan nyo pinasuspinde yung plan? Hindi ba June 14, 2021? June 14, 2021, first suspension kasi walang coordination kayo at yung DOH dahil ginawa ninyo yung plano na hindi kayo nag-notify sa DOH pagdating sa pamantayan, pagdating sa mga medical facility tulad nito. So, second revision, nag-suspend uli kayo
ng June 14, pinagpatuloy yung second suspension June 4, 2022. So suspension ng June 14, 2021 dahil i-revise yung plano na nanggagaling sa DOH. So, second suspension, sandali muna boss, July 4, 2022, nagkaroon ng another suspension doon sa request ng DOH for finalization of their revision na manggagaling sa DOH. And then yung final revision of the plan, ng sinasabi natin floor plan, was submitted, nanggagaling sa inyo yan, first week of March 2023. Lahat na suspension ang galing sa inyo. So paano ipagpapatuloy ang proyekto kung may suspension order yan? Nakita mo? Mayroon naman sir nga resume date nga. Kailan ka naman nagbigay ng resume date? Kailan ka nagbigay ng resume date? Ang first resume order namin sir is December 1, 2021. So nag-resume ang contractor. Okay. Hanggang sa July 4, 2022, nag-suspend kami. Then nag-resume naman kami, sir, ng pag-approve na ng DOH na resume na kami. Noong March 2023. 2023. Okay. So yun ginitari sa namin yung contractor namin. Okay. Engineer. Okay. Stop from there. Nakuha ko na. Hindi ba na technical dito ang contractor? Kasi wala na. Hindi ba yung due date ninyo, completion ninyo? Kailan completion date? May expire ng March 31, Nag-expire ng March 31, 23. 2023. So, paano sila nag-expire yung project nila sa inyo, 2023? I-continue muna yung engineer. Hindi tayo nagtatalo, I cannot debate with you here. I'm only asking you. Let's engage into a discussion to achieve solution. Kasi itong mga proyekto dapat malaman ng taong bayan, in-expired ninyo, na-expire ang kanilang contract ng 2023. Would you like to continue kung sakaling para magpatuloy sila? Kasi in-expire nyo na. Ang dami yung suspension. Back and forth dahil may issue kayo sa DOH. So, paano mapagpapatuloy nitong kontratista? Sige nga. What are you gonna do with the contract that expired? I-continue ninyo? Sir, i-correct ko lang ang expiring na sinasabi ni Suez, hindi yon. June 3, 2023 yung expiry. Ano tayo ngayon? Engineer. Ano na tayo ngayon? 2024, sir. Bakit ka ba? So, nag-expire ng 2023. March 2023. So, ibig nyo sabihin, binigyan nyo ng extension? Binigyan nyo ng extension? 2023. Okay. So, binigyan nyo ba siya ng extension? Yes, sir. Okay. Binigyan ka raw ng extension? Sir, Ito, sir, ang extension, sir, na naibigay sa kanila. Anong extension? Almost 769 484 calendar day, sir. Ilang buwan po yan? Almost 2 years. 2 years extension. So, ibig mong sabihin, hindi na gumawa itong kontratista? Tinawag nyo sila dahil final na, nag-expire, binigyan nyo ng 2 years extension? So, in other words, tinatawag nyo sila ngayon para tapusin? Yes, sir. Pinapupunta ka na para tapusin, huwag ka mga tuwiran. Tatanggapin mo o hindi? tatanggapin. Okay, di ba balik ka? Nag-aantay ang mga sundalo doon sa kampo. Kawawa yung mga sundalo, mga kawal natin yan sa bansang Pilipinas. Kinakailangan nila ng medical facility sa loob ng kampo sa gawin mo. Engineer, pababalikin ko sa iyo para magkaayos na lang kayo. Yes, sir. Alright, bumalik ka na lang. Kasi pag hindi ka bumalik, ito malima ka. Kung sakaling nagkaroon ng problema, okay, nabayaran ka na in full? Di ba? Di gawin mo para mabayaran ka. Babayaran pa ba nila kami ng third billing? Sir, yung third billing na sinubmit nila, sir, is masyadong hindi kapanipaniwala, 77. Yung competition ng mga engineers namin dito is only 55. Gusto mo silang pabalikin para mag-usap, para naman tingnan naman yung billing kasi may kunting problema. Yun ang gusto mong sabihin, tama? Yes, sir. Alright, sige po. Bina-invite sila for joint accounting ng accomplishment para both sides mag-agree. I agree with you, engineer. I agree with you. I will not debate with you. I will not discuss with you. Tama po kayo. Alright, engineer? Tama po kayo sa sinasabi nyo. Sige, wag na natin pag-usapan the past does not equal the present. We are not gonna talk about what happened in the past. We will move forward sa kapakanan ng mga sundalo sa loob ng kampo.
At kayo Yun, naman, sir, ang ang gusto gusto niyo namin naman, o sige, nandoon ako, engineer, papupuntahin ko sa inyo para mag-usap na lang kayo na wag na natin pag-usapan sa media. Sa akin lamang, dapat matapos yung project na yan. Kaya lang, medyo may kunting di pagkakaintindihan sa kontratista at kayo, mag-joint accounting kayo dahil kini-question niyo yung billing. Tama? Yes, sir. Alright, Yun yung ganun na. ginsulat. Sulatan Okay, si Ransoy, sir. Okay, engineer, maraming salamat na intindihan ko na, engineer, okay? Maraming salamat sa pagpapaliwanag at nabigyan linaw po kami rito, engineer. Thank you so much and Thank you din po, sir. I hope magkaayos po kayo, mabuhay po kayo dyan. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo, Ben Bitag Tulfo. Ito po, hashtag Ibabitag Mo.